Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay gusto ko munang i-shoutout ang ating kababayan na si Jade Alijanio Labadisos. Yan, nagpapa-shoutout siya at nagpapa-shoutout ulit si Suman Napanis. Sabi niya, yan ang gusto ko sa mga vlog ni Kuya Pinong, direct to the point, walang kaik-ikan. Kumbaga sa akin kasi mga kabayan, ano lang yung maisip kong sabihin, yun na yung sasabihin ko. At ang hirap kasing mag-isip ng kung ano-ano. Basta minsan kasi merong kaik-ikan din yung mga sinasabi ko, pero ganun talaga, kung ano lang yung maisip kong sabihin, yun lang yung sasabihin ko. Yung iba nga nating kababayan, marami na ang nagrereklamo. Bakit daw yung ibang vlogger dito, puro masasarap yung mga binablog, nagbablog ng puro masasarap ang kinakain, tapos pumupunta sa mga gandang lugar, tapos puro sinasabi Korea lang ang salakam ba yun, no? Korea lang ang salakam. At puro kabaklaan na raw yung pinapakita dito sa South Korea. Totoo nga naman kasi marami kayong makikita na ganyan, lalong-lalo na sa Facebook. At parang kilala ko yung sinasabi ni kabayan na puro kabaklaan na yung pinagagawa dito sa South Korea. At laging pag yung dadating ng holiday, puro pakita ng mga bonus. At tungkol sa bagay na yan, wala na tayong magagawa dyan kasi kumbaga kagustuhan nila yan. At kasi yun namang ibang kababayan natin dito sa South Korea na mabibigat ang trabaho, siguro hindi na sila makapag-vlog dahil pagod na nga sa trabaho. Siyempre pag yung mahirap ang trabaho mo, pag uwi mo sa bahay, ano ka na lang, kumbaga higa-higa na lang, pahinga na. At mahirap din kasi yung magbablog ka na mahirap ang trabaho mo, baka mamaya maaksidente ka pa, kumbaga naputulan ka pa ng kamay, mahirap yun. Kaya bihira lang dito sa South Korea ang nakakapag-vlog ng mahihirap ang trabaho. Meron akong nakitang isang nagbablog na sa weldingan, bakalan, pero nasa Pilipinas na ngayon. At siguro nagsawa na. Wala sa hirap ng trabaho, umuwi na sa Pilipinas. At marami naman na sigurong ipon, kaya siguro umuwi na ng Pilipinas. At yun nga yung nireklamo ng ibang kababayan natin, puro magaganda yung mga pinapakita ng ibang vlogger dito sa South Korea. At sa akin kasi, hindi rin naman ako makapag-vlog ng mahirap ang trabaho kasi nga sa totoo lang, ang totoo talaga magaan lang naman talaga ang trabaho ko. Kaya may time para ako mag-vlog. Minsan pag walang pasok, nagbablog ako. Minsan pag nasa trabaho, gumagawa rin ako ng video. At di naman kami pinagbabawalan ng amo namin. Basta wag lang pababayaan ang trabaho. Yung iba kasi dito mga vlogger, hindi naman lahat Yung ibang vlogger dito, pag nag-vlog, nandiyan pa yung ini-interview pa yung kasamahan sa trabaho. Bagay nakakaabala pa. Kaya nga yung ibang EPS aspirant siguro, akala nila, kasi ang nakikita nila sa mga nagbablog na iba dito sa South Korea, puro maganda yung nakikita nila, magandang trabaho, kumbaga laging nagbibigay ng bonus, mga bonus yung laging nakikita nila na post sa Facebook. Kaya ganun yung tumatatak sa utak ng ibang EPS aspirant na sarap buhay pala pag nakarating sa South Korea. Pero ang maikapayo ko sa inyo, wag ganun yung isipin ninyo. Dapat ay isipin ninyo na hindi ganun kadali ang magtrabaho dito sa South Korea, magtrabaho sa South Korea. Kaya wag nyong iisipin na puro laging masarap ang buhay dito, At ang pera dito ay hindi pinupulot, talagang pinaghihirapan. Lalong-lalo na yung mga mahihirap ang trabaho, talagang pawis at dugo ang puhunan nila dyan. At nandyan na yung pagdating ninyo sa company na pagtatrabaho na ninyo, kunyari maraming Pinoy, ugali ng mga Pinoy, may mabait, mayroong astang may-ari ng company, at mayroon diyang yung kupal na kung makapagsalita ay kala mo'y napakagaling. At mayroon din diyang mga Koreano na palamura at minsan ay nananakit pa. At kumbaga kahit wala kang ginagawang masama, kahit masipag ka, hindi mo malaman kung bakit nagagalit sa iyo. Nandyan din yung Pinoy na mahirap pakisamahan, nandyan yung inggitan,
nandyan yung siraan. Kaya ang masasabi ko, dapat maging handa kayo sa mga ganyan. Kailangan habaan ninyo ang pasensya ninyo pag nandito na kayo sa South Korea. At wag nyo na lang pansinin yung mga ganyang pangit na nakikita ninyo. Ang importante, mag-focus na lang kayo sa trabaho. Pa nga dyan na habang nasa trabaho, sumasayaw pa, yun ang mahirap. Yun ang wag ninyong gagayahin. Kaya dun sa mga EPS aspirant, ito yung itatak ninyo sa utak ninyo. Hindi porkit ganun yung mga nakikita ninyo, kasi yung iba kasi ditong kababayan natin, kaya yung ibang vlogger dito, kaya kahit mahirap ang trabaho nila, nagbablog sila, pupunta sila sa mga gandang lugar, mga gandang tanawin, kumakain ng masasarap, kasi minsan hindi rin naman natin sila masisisi kasi nga sa hirap ng trabaho nila. Kumbaga ini-enjoy nila yung buhay nila dito sa South Korea, kaya hindi natin dapat silang pangunahan. Kumbaga intindihin na lang natin kasi sa hirap nga naman ng trabaho. Saka yung iba dyan, ayaw nilang ipakita sa pamilya nila sa Pilipinas na nahihirapan sila dito. Kaya siguro yung mga ina-upload nila sa Facebook, puro yung magaganda lang. May tao kasing ganun na ayaw nilang mag-alala yung pamilya nila sa Pilipinas. Ito yung masasabi ko sa mga EPS aspirant o yung mga pa-flight pa lang dito, kumbaga ito yung itatak ninyo sa utak ninyo. Hindi porkit papunta kayo ng South Korea, ang gagawin ninyo dito ay para mag-relax lang, magpasarap sa buhay. Huwag ninyong kakalimutan na kaya kayo nagpunta dito para magtrabaho, para kumita ng malaking pera, para guminhawa ang pamilya ninyo, yung asawa mo, yung anak mo. Kung dati hirap na hirap kayo sa buhay, yun lagi yung iisipin ninyo. Yun yung itatak ninyo sa utak ninyo, kaya nagpunta kayo dito para magtrabaho at para makaipon ng pera. Isipin na pagpunta nyo dito sa South Korea ay masarap talaga ang buhay. Kasi pagdating nyo dito, doon pa lang ninyo malalaman kung ano talaga ang meron dito sa South Korea. Hindi kayo pumunta dito para magpasarap lang sa buhay. Pwede naman magpasarap sa buhay, yung bagay reward niyo sa sarili niyo kasi mahirap nga ang trabaho. Pasahin niyo yung sarili niyo, kumain kayo ng masarap. Kung umiinom, mag-inom kayo kahit paminsan-minsan. Kasama talaga yan sa buhay. Hindi naman puro trabaho lang, mahirap din yun. Minsan gumala din para naman habang nandito kayo sa South Korea, mapuntahan niyo yung mga lugar dito. Ganun talaga yun. Sa totoo lang, dapat habang nandiyan pa kayo sa Pilipinas, dapat kumbaga hindi kayo maging kampante. Kumbaga huwag kayong matuwa masyado. Kasi papunta pa lang kayo dito, wala pa kayong idea kung ano talaga yung klase na mapupuntahan ninyong company. Dapat kumbaga parang kabahan pa lang kayo. Kasi pagdating nyo dito, saka nyo palang malalaman yung anong klaseng mga Pinoy yung makakasama ninyo, anong ugali ng Koreano na magiging amo ninyo. Dapat yun ang isipin ninyo. Huwag yung ang isipin ninyo yung magaganda, yung malalaki ang sweldo. Sa totoo lang, malaki naman talaga ang sweldo dito. Napakaswerte nyo na kung ang company na mapapasukan ninyo dito ay magaan ang trabaho at mababait ang mga Pinoy na makakasama ninyo. Kalimitan kasi ng mga company dito sa South Korea, kalimitan talaga mahihirap ang trabaho. Nandiyan na yung sumasakit ng dibdib ng ibang kababayan natin dahil sa chemical. Nandiyan na yung nagkakandamatay ng kuko. Nandiyan na yung nagkakanda sugat-sugat ng mga kamay. At nandiyan na yung nagkakaroon ng galis aso. At nandiyan na rin yung napuputulo ng kamay, napipitpit ang paa ng bakal. Kaya ako sa inyo, yung mga nandyan sa Pilipinas, hindi ko ito sinasabi para panghinaan kayo ng loob. Sinasabi ko sa inyo ito para maging handa kayo. Hindi ko sinasabi ito para kumbaga wag na kayong mag-apply dito. Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Para ang gusto ko lang ay ihanda ko lang kayo para pagdating nyo dito hindi kayo madidismaya. Meron nga dito sa South Korea, wala pang isang buwan sa company gusto nang lumayas dahil nga hindi kaya ang trabaho. Wala pang kumbaga wala pa siyang residence card dito, gusto nang lumayas. Kaya mahirap talaga. Lalo pag hindi ka sanay sa trabahong mabigat diyan sa Pilipinas. Kaya talaga parang swertihan talaga.
Kasi kung ikaw banding-banding lang dyan sa Pilipinas at hindi ka sanay sa mabigat na trabaho, kawawa ka pagdating dito pag yung napuntahan mong company ay mabigat ang trabaho. At napakaswerte mo kung mapupunta ka sa magaang na trabaho. Ang nangyayari kasi dito sa mga company dito sa South Korea, kaya ang karamihan ng mga foreign worker dito, ang napupuntahan ay mahirap na trabaho. Kasi nga, yung mga Koreano, siyempre ayaw nila ng mabigat na trabaho. Kaya nga kumbaga, yung inaayawan nilang trabaho ng mga Koreano ay napupunta sa mga Pinoy o kaya sa ibang lahi. Kaya ganito talaga ang trabaho dito sa South Korea. Karamihan ay mabigat, mahirap, madumi, mga delikado, nakakamatay minsan. At kumbaga kung wala kang sakit sa Pinas at napapunta ka dito, pag hindi ka talaga nag-ingat, talaga namang magkakasakit ka. Marami nang nagkatama sa baga dito na umuwi ng Pinas, yung iba nga ay hindi nakabalik dahil bumagsak na sa medical. Gusto pang pabalikin ng amo, hindi na makabalik kasi bagsak na sa medical. May tama na ang baga dahil sa chemical. Kaya siguro yung ibang kababayan natin hindi rin natin masisisi kasi nga sa sobrang hirap ng trabaho at mapupunta ka pa sa mga delikado na yung kalusugan mo. Siyempre, ano yung pipiliin mo? 'Di ba? Kalusugan mo. Kumbaga kaya nga tayo nagtrabaho para mabuhay. Ngayon, kung ang mangyayari doon sa trabaho mo, magkakasakit ka, baka kulang pa yung kinita mo sa pagpapagamot mo. Nandiyan na talaga yan. Kumbaga nasa Pinas ka pa lang, kumbaga EPS aspirant ka, kasi nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas, masasabi mo talaga na kahit anong trabaho, pagdating mo dito, kakayanin. Pero pag nandito ka na, iba na yung usapan Pag nandito ka na, lalo pat nandun ka napunta sa mahirap na trabaho, pag hindi kaya ng katawan mo, talagang aayaw ka talaga kasi hindi naman talaga pare-pareho tayo ng lakas. May malakas talaga at mayroong mahina. May mabagal at may mabilis. Siya na ako sa nag-isip ng ganun na iniisip ko noon kasi ang tagal kong magka-employer, may gitsan taon. Ang sabi ko noon sa sarili ko, kahit anong klaseng trabaho, kakayanin ko. Kahit 3 years lang ako sa Korea, uuwi na ako basta makapagpatayo lang ako ng sariling lupa, makabili lang ako ng sariling lupa at bahay. Yun ang nangyari. Ngayon, 7 years na ako dito sa South Korea at sa totoo lang, mahirap talaga yung mga naging trabaho ko sa Pilipinas nung hindi pa ako nakakapunta dito. Nandyan lagi ako sa weldingan, nag-grind ng bakal, naglilihan ng bakal, sa construction, nagbubuhat ng mga bakal, gagawa ng yung trusses ng bubong ng bahay. Kaya nung pagdating ko dito, kumbaga nagulat ako kasi ganito lang pala yung magiging trabaho ko dito. Kaya dun sa mga EPS aspirant na may approval na at waiting na lang ng employer o dun sa mga nag-aaral pa lang, nagsisimula pa lang, ito yung itatak ninyo sa utak ninyo. Kumbaga isipin niyo na pag Korea, number 1 na dyan yung malaking sweldo. Pero pagdating sa trabaho, karamihan ng trabaho dito ay mabibigat. Kaya ihandaan niyo yung sarili ninyo, yung isip ninyo. Siyempre, kailangan din natin mag-relax paminsan-minsan. Kailangan din naman siyempre, kahit paminsan-minsan, enjoy natin yung buhay natin dito sa South Korea. Kasi hindi naman tayo habang buhay dito Pasyalan natin yung mga gusto nating pasyalan. Kainin natin yung gusto nating kainin. At siyempre, enjoy natin yung buhay natin dito. Kasi kumbaga nagtatrabaho tayo, sa hirap ng trabaho, kailangan paminsan-minsan mag-relax din tayo. Ganun talaga buhay. Huwag naman yung sobra-sobrang gastos, yung kada linggo kakain ka kung saan-saan ng masasarap, sa mahal ng bilihin dito, mga pagkain sa restaurant dito, pag ganun ang nangyari, pag kada linggo kakain ka sa masasarap sa labas, wala talagang mangyayari. Baka kunti lang yung